Lahat po ng nakakarinig po ng boss ko, tayo po ay pumasok na po sa worship hall. Lamig. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, kahit mabuti naman po na mukhang buhay na buhay po tayo kahit na medyo onti po tayo ngayon. Pero salamat po sa Diyos sa pagdala po sa atin ngayon sa worship hall na to. So, kumusta po ang inyong linggo? Mabuti naman po ba? Mukhang okay na okay po. Isa pa ako roller coaster po. Bale, may mga hindi po inaasahan, medyo stress dahil may mga papeles po ako na kailangan na makuha, tapos hindi ko po sure kung makukuha ko siya before the deadline na kailangan ko. Tapos biglang, uy, Friday, pwede ko na siyang makuha. So, ang dami pong yung anxiety, stress. Tapos, nagsimula na rin po ang klase ng kolehiyo. Medyo parang, okay naman siguro students ko. Sana maging masaya naman po sila sa klase at maraming matutunan. Pero, yun po, nagpapasalamat po ako dahil hindi naman po ako pinabayaan ng Diyos kahit na sabihin natin maraming ups and downs yung aking linggo. No? Ngayon po, syempre, madalas po yung worship leader po yung nagsasabi ng ano po yung pinapagpasalamat nila sa nakaraang linggo. Pero maganda rin po sana na marinig po natin lahat yung kung paano po gumalaw ang Diyos sa ating buhay. Ngayon po, aayahan ko po kayo, no? So, sana po may mag-share ng paano niyo po naranasan ang katapatan at kadakilaan ng Diyos noong nakaraang linggo. Meron po bang nais magbahagi? Yes, ito po, Kuya Len. Salamat po sa Diyos. Siguro po ilan sa inyo nakakaalam, pero si tatay po nagpa-laser procedure para ma-remove yung cataract sa mga mata niya sa pangalawang pagkakataon. So, nangyari yun within the span of 1 week, itong Wednesday at Friday. Pero praise God po kasi mabilis yung procedure, tapos in 2 to 3 hours, lumiwanag na yung mata niya. So, yung supposedly kahapon na uwi niya, Friday night pa lang, umuwi na siya. At nag-drive na, no? Pagkarating niya sa Calapa, nag-drive na siya hanggang sa bahay. So nakita ko talaga na re-energize siya na maayos na ulit yung mata niya. So salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Meron pa po ba? Nais mo magbahagi? Sige po. Si Tito lang. Ako panalaman sa akin kasi lahat lahat Wednesday, kala ko mag-iiwan lang ako. Ang natanda ko lang Wednesday, 130 o 130. Natanda ba ka wala ko sa bahay? Ang ginawa ko, kasi boarding pa lang, 130 o 100 na. Tapos sa akin yung pag-magsasakin ko, kaya tumatawin mo gano'n sabi ko, kaya ko lang, kasi normal naman lagi, 1 week o 1 So pagdating na ng ng hapon, hindi ako mapakali, bumalik ako, naging 140 over 90 na. Sabi sa akin, mga kaibigan ko, pwede mataan. Nagkaroon ako ng sabi ko parang bato, dati bumabalik ako kahit pagod ako balik ko. Bumalik ako ng 30, pero may pang na, ibang parang na, naging 150 over 100 na. Sabi ko, hindi ba na to? Sabi ko, medyo medyo may na. Kaya ako ulit. Mga 30 o 45, bumalik ulit ako doon sa dati. Pakasin ulit. Ang nangyari, nakita ko doon sa digital ang ginamit. 195 over 110. Sabi ko, pwede na to. Pwede na sitakbo. Ginawa ko tinapos ng isip, kumuha na ako ng tricycle. Parang itong pabiyan, sabi ko, magkano ba yung pamakain hanggang baklang. Sabi nga, kuya, 200 yan eh. Sabi ko, malo naman. Sabi ko, sabi ng driver, wala tayo ako.
So, perfect na lang, umayak. Diretso na ako naman. Pagdating ko sa Banglang, doon ko na kontakin yung bata. At sabi ko, dito na ako, ano man yung mangyari. Dito ako. Wala ko naramdamang hilok, kahit ano. Almost 200 na yung dugo eh. So, nagtaliksik ako, nag-church ako. Tapos nagtanong din ako lecturer sa mga kaibigan ko at marami. Sabi niyo, kung mataas na dugo, pwede ka ng putukan ng lugar. Or matumba ka, pwede ka ng mabago. Or pa-instrument tuluyan. At yung pag-instrument mo, dalawa na pumuntahan mo. Isang talagang gedot na, tayo na. Or ma-paralyze. Sabi niya, mapanas ka pa rin. Yun yung pagpaparami na. Pakinggan. Although ngayon, meron pang munting kilo kasi hindi pa nakukuha yung laboratory ko. Kasi hindi pa base sa laboratory ko. Pero pinainom na ako ng gamot ko tantan, pansamantala. Nung nakarang araw, parang na-extend ako kasi hindi ako kanay karoon, 150 or 100 eh, hanggang ngayon. Pero sabi sa akin ng payo, hindi na, medyo ko kayo na naman mag-iinom pa naman. Kung ganyang intang talaga kasi bago ako ng salamat ako sa mga anak ko. Hindi lang ako iniwan. Pagdating na ako, enjoy mo. Ito ako pinantayan. Sigurito na lista. Ako pumasok. Si Jonah, nasa catering sa bato ng baby ko. Masarap si Papa ko doon. Salamat na. Panginoon, hindi ako na. Mga anak ko. At hindi pa pala umiikot yung buhay ko kasi hindi pa ako nagkakataon ng buhay. Kasi siyempre, sa ganun yung pasal, parang buwan mo na yung iisip mo. Pero nakita ko yung kadakilak ng Panginoon. Sabi niya, ako yung Diyos, sabi niya, iingatan ko kayo hanggang muli, hanggang yung mga buhok at kayo kumanda. Kayo niligay ako, kaya obligasyon ko, naliligtas siya tulungan. Obligasyon naman ng Panginoon. Alam ko yun, kaya lang. Maraming salamat. Tuloy sa Panginoon. Amen, no? Tuloy po na mabuti po ang Diyos. Sige po, hold ka po. Sige po. Sige po, okay lang. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa isang pang taon na dinagdag niya sa aking buhay. And truly that God is so faithful. All my life, God is so faithful and He is so good. And talagang, I always say to the Lord, you are so good, so great, so wonderful, God. And for this year, I celebrated my birthday 4 times. And it was always part of our reunions. Yung huling reunion namin with my cousins, and then sa classmates ng aking husband, and then sa bahay, and then with the family. Truly that God is so faithful and may He continue to help me to be faithful to Him always. God is so good. To Him be all the glory and praises. Amen. Salamat po sa Diyos. Tunay po na nararamdaman po natin ang kanyang katapatan at kadakilaan sa kung paano niya po tayo hindi pinababayaan. Sabi nga po sa Isaiah 25 verse 1, Panginoon, kayo ang aking Diyos. Pupurihin kita at pararangalan dahil nakakahanga ang iyong mga gawa. Tinupad mo ang iyong mga plano noong unang panahon. No? Na ganun po, nung sinabi po niya sa atin na hindi ko kayo pababayaan, niliiwan, at nakikita po natin yun sa ating mga buhay. Kaya naman po, umawit po tayo sa Kanya, papurihan po natin at isipin po natin kung gaano kabuti ang ating Diyos noon, ngayon, at kahit magpakailanman. Tayo po ay tumayo at umawit sa Kanya. Malaksak po tayo. Oh
Kung ating bugyo po ang ating mga ulo, ating ang ating mga mata, at sabay-sabay po tayo lumapit sa ating Panginoon sa panalangin. Panginoon, aming Diyos Ama, Ikaw po ay dakila. Tunay nga po, Ikaw po ay aming masasalamatan at pangailangan. Ikaw po ang lumikha sa pundasyon ng daigdig at ang nagpasya sa lawak at sukat nito. Inuutusan mo, Panginoon, ng umaga ng bukang liwayway. Batid mo ang pinakamalalim na bahagi ng dagat at ikaw ang may hawak ng niebe, ulan at bigat. Napaka-makapangyarihan mo, Panginoon. Wala po kayong katulad. Kaya naman tunay na kamamangha na kahit maliit na bahagi lamang kami ng inyong nilikha, pinili mo kaming maging kawangis mo. Salamat po sa inyong wagas na pagmamahal. Panginoon, salamat din po sa inyong katapatan. Salamat po sa natapos na congregational meeting nitong nakaraang linggo kung saan kami ay nakapagbalik tanaw sa taong 2025 bilang isang iglesia. Salamat po sa pag-alalay sa iba't ibang ministries, sa mga leaders and volunteers, sa mga taong dinadala po ninyo sa mga gawain at fellowship, pati na rin po sa pagtustos sa mga halakip nitong gastusin. Lord, you have provided for the needs of your church in all aspects and by all means. And we thank you, Lord, for your goodness. Salamat din po, Panginoon, sa serbisyo at dedikasyon ng mga council members na nagtapos po ng kanilang termino. May you refresh their bodies and spirits as they take this pause. Para naman po, Panginoon, sa taong 2026, itinataas po namin ang mga nagpapatuloy na elders at deacons ng aming council. Naway gabayan niyo po sila sa kanilang pangunguna nang may takot at paggalang sa inyo. Gabayan niyo rin po kami sa aming mga pagdedesisyon tulad po ng pagbili ng sasakyan at ang pagbibigay po ng suporta sa kanisa. Mangusap po kayo, Lord, sa bawat miyembro ng Lord of Life. Napiliin po namin maging mas aktibo sa aming pagsunod at paglilingkod sa aming pamilya, sa iglesia, at sa aming pong komunidad kung saan po kami inilagay. Bigyan niyo po kami, Lord, ng oras, ng lakas, at mas malawang na isip at puso na handang magpagamit sa inyong kaharian. Lord, palitan niyo po ang pag-aalinlangan ng kasabikan at ang pagkawalang bahala ng pagkalinga at pagmamahal. And we ask you, Lord, for new and faithful leaders in our church family. And may you teach us to honor our commitments, no matter how big or small, in our discipleship groups, in our ministries, and most importantly, our personal walk with you. Panginoon, batid po namin na inyong mga plano ay higit na mabuti kaysa sa aming sariling mga balak. Kung kaya't salamat, Panginoon, dahil kayo ang tiyak na maasahan namin sa lahat ng oras. Dahil po ikaw ay mabuti, tapat, makapangyarihan at dakila, alam po namin na gagawin mo ang lahat para sa ikalulugod ng inyong pangalan. At ang tanging dalangin lamang po namin, Lord, ay maging tapat rin po kaming kabahagi ng inyong mga gawain ito. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa panalangin ngayon. So, alam kong ibahagi niyo ang Deuteronomy 32, verse 3 to 4. Ipahahayag ko ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Siya ang bato ng kanlungan, matuwid ang lahat ng gawa niya, at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Matapat siyang Diyos, at hindi nagkakasala, makatarungan siya, at maaasahan. Comforting po na malaman na ganoon po ang ating Diyos. Kasi alam po natin na tayo ay nagkukulang. Minsan din po tayo tapat sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. At inisip ko lang po, gano'n ba ako katapat na nakikipag-usap sa Diyos? O gano'n ba ako katapat sa pagsabi na ako'y maglilingkod sa iyo ng mayroong buong puso? At bagaman na may mga panahon na parang mahirap or nahihirapan kang mag-serve, maganda pong paalala na ang Diyos mismo
din yung mag-push sa atin, mag-udyok sa atin na maging tapat. Dahil siya mismo naging tapat sa atin. At sa susunod po na awit, gamitin po natin ito bilang paalala na nararapat lamang po na purihin po natin ang Diyos, na maging tapat po tayo sa Kanya, nakalugdan siya, pagkatiwalaan siya, sambahin at sundin. Dahil siya ay dakila, tapat at mapagmahal magpakaya. Tumayin po tayo.
ay maging tapat sa harap mo. Naway sila po lahat na humahal lang sa amin sa pagpunta po dito sa inyo. Naway maaaring physical kami na nandito, pero po sa physical namin ay nasa iba. Naway dalhin po kami, katagpuin po kami Panginoon. At gamitin po ang inyong mensahero upang mas makalala po namin kayo. Makita po kung sino kayo sa aming buhay. Salamat po Panginoon. Naway kayo nga po ang malawhati. Sa pangalan ni Jesus. Tayo na po tayong po. At ihanda po natin ang pusong isipan natin para sa mensahe. Ano mga di? Yun. Meron. Alright. Okay lang, ano. Ako na akong bala. Windows speaker. Ayun pa din. Windows P. Sige, Yan. mag-sing ka naman. Yan. Ayan. Sige. Magandang umaga po sa ating lahat. So, po, mahinig po tayo ng kanyang salita ngayon and talagang napakabuti niya. No? Mabigat yung naging linggo ko nung nakararaan. Pero salamat Panginoon kung paano niya ako sinustain. No? Especially sa paghahanda ng kanyang salita ngayong umaga. Sige. Handa na ba tayo makinig ng salita niya? Alright. So, nakita niyo naman, no, pangako. Tanong ko po sa inyo ngayong umaga, kailan yung huling beses na may tinupad kang pangako? Marami ka, sabi niya kahapon daw. Marami sa nangangako po sa atin ay minsan kapag masaya ka, minsan may problema ka, minsan may pangangailangan ka. O kaya naman, ngayong pagsisimula ng taon, siguro sa New Year's resolution, no? Sa magulang natin, sa kapatid, kaibigan, ka-churchmate, sa tindahan, sa Bombay, bakit kaya may pangako doon? Sa asawa mo, sa sarili mo. Pero mas madalas, sa Diyos tayo nangangako. At ang halimbawa nito ay ganito, Lord, magiging mabait na ako. Mag-church na ako every Sunday. Iko-commit ko na yung life ko sa iyo. Magdi-devotion na ako. Pero 1 month later, dumaan na ang bagyo, gumaan na ang buhay, nakalimutan na lahat ng ating ipinangako sa Kanya. Ang pagtupad natin sa ating pangako ay isang commitment na dapat natin gawin bilang mga mananampalataya kay Kristo. At ang paninindigan sa ating mga commitment sa Diyos ay makikita hindi sa bilis ng ating pagtupad sa pangako, kundi sa malalim na pakikinig, tapat na pagtupad at pamumuhay sa araw-araw na may takot sa Kanya. Na may takot sa Kanya. Kung meron po kayong Biblia, buksan po natin ito sa aklat ng Ecclesiastes chapter 5, verses 1 to 7.
Ecclesiastes 5 verses 1 to 7. Inaanyayahan ko pong lahat na tumayo at basahin po natin ang kanyang talata ngayong umagang ito. Sabi doon, mag-ingat ka sa ikinikilos mo kung pupunta ka sa templo ng Diyos. Mas mabuting pumunta ka roon na handang sumunod sa Diyos kaysa maghandog na gaya ng paghahandog ng isang mangmang na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Tandaan mo na ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nandito sa lupa. Kaya, mag-ingat ka. Kung papaanong madaling managinip kapag maraming alalahanin, madali ring makapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Huwag kang magkasala sa iyong pagsasalita at huwag mong sabihin sa pari na nasa templo na hindi mo sinasadya ang iyong pangako sa Diyos. Dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito at sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang sobrang pananaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan. Sa halip, matakot ka sa Kanya. Manalangin po muna tayo. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Nabigyan mo kami ng pagkakataon makinig muli ng iyong salita. Mo, Lord God, tuwing linggo ay nararanasan namin ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, dalangin namin ang banal na Espiritu ay bumagitna sa amin ng tangi ang ngalan mo, ang presensya mo, ang salita mo, Lord God, ang maranasan namin. Lord, buksan mo ang aming isip at ang aming puso sa pakikinig ng iyong salita. Dahil dito nakadepende ang lahat, Panginoon. Huwag mo kaming ihayag, Panginoon, sa tukso. Hindi talaga mas lalong kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, pag-ingatan mo po kami sa paano kami mag-isip, paano kami magsasalita at sa ito. Ito po sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Okay. So, handa na po tayo makinig sa kanyang salita. No? Ang pasapo natin ngayon, umaga, ay panatilihin ang iyong mga pangako sa Diyos or keep your commitments to God. Sa talatang binasa po natin, meron pong binigay ang Diyos na 4 na punto. At ito po ang mga iyon. Sabi doon sa unang punto, i-guard natin or bantayan ang iyong hakbang sa paglapit sa Diyos. Pangalawa, maging maingat sa iyong mga salita sa harapan o sa harap ng Diyos. Pangatlo, tuparin ang iyong mga pangako sa Diyos. At pang-apat, mamuhay ng may takot sa Diyos. Ang layunin po ng mensahe niya ngayong araw ay upang hikayatin tayo na seryosohin ang ating commitment sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabantay ng ating mga hakbang, kilos, salita, pangako at sa pamumuhay na may takot sa Kanya. Background lang po. Sa teksto po ng ating pag-aaralan ngayon, sa aklat po ng Ecclesiastes, ang may akda po nito ay si King Solomon. No? Si Haring Solomon po ay isa sa pinakatanyag na hari ng Israel. At siya po ay anak ni King David. No? Kumbaga, kilala siya sa pinakamaalam na tao sa mundo or the wisest man dahil sa karunungan na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Well, ang book po of Ecclesiastes, ewan ko lang kung nabasa niyo ito, masasaad doon ay sinasaad doon at tumutulong sa atin upang harapin ang realidad ng buhay at makita na ang tunay na kahulugan, kasiyahan at tagumpay ay hindi matatagpuan sa yaman, karunungan o ambisyon, kundi sa isang buhay na may takot sa Diyos at pagsunod sa Kanya. So, paano ba natin mapapanatili ang ating commitment sa Kanya? Point 1. Sabi doon, bantayan ang hakbang sa paglapit sa Diyos. Sabi sa talatang binasa natin kanina, mag-ingat ka sa ikinikilos mo kung pupunta ka sa loob ng templo ng Diyos o sa templo ng Diyos. Sa ibang talata, sabi doon, guard your steps when you go to the house of God. Watch your step when you enter God's house.
Yung house of God po dito, kung nakikita natin, dito po tumutukoy, ito po ay tumutukoy sa templo o lugar ng pagsamba sa Diyos sa Israel. Sa panahon po ni Solomon, actually sira ito nasira ito dahil sa gera. Pero i-build ito ni Solomon. No? At makikita po natin ito sa 1 Kings chapter 6. Kung may pagkakataon po kayo na maaari nyo rin po itong basahin mamaya. And ang lugar kung saan nandun po ang presensya ng Diyos, ang lugar kung saan sila nakikipagharap sa Diyos ng may paggalang at kabanalan. And ngayon, no, para sa atin, ito po ang ating worship hall. Kung saan tayo nagkakatipon para manalangin ng sama-sama, manambahan, at nagpe-fellowship. Mga kapatid, sa pagpunta natin sa ating church, napipiyok pa ako, no, ay i-check po muna natin ang ating sarili sa pagharap sa Kanya. I-assess muna natin ang ating sarili bago tayo lumapit sa Kanya. Yung sinasabi po sa talata, yung nabasa natin kanina, yung guard your steps or hakbang, ito ay tumutukoy sa kabuuan ng iyong paglapit sa Diyos. Ang kabuuan ng paglapit natin sa Diyos ay ito po yung ating puso. Ito po yung ating isip, pamumuhay, lifestyle or conduct, at direction sa buhay. Kasi mga kapatid, may tendency po tayo, no? Pag tayo ay pumupunta sa worship, minsan dala natin yung ating mga alalahanin. Dala natin yung trabaho natin, pagpunta rito, dala natin yung problema, mga pangangailangan, and even yung bigat nung nararamdaman natin. Pwedeng pumunta tayo dito kanina, galit tayo, mayabang tayo, nagmamadali tayo, chismisan, or kasalanan. Yun talaga, hindi natin, tawag nito, may dadahilan, no? Na sa pagpunta natin dito, dala-dala natin yun. And natural po yun, no? Basag tayong lalapit sa Kanya, pero bakit tayo nagsisimba? Dahil alam natin na kaya tayong buuin muli. No? Pero bago ang lahat ng yon, bago lahat ng alalahanin natin, sinasabi ng Diyos sa Kanyang talata, bantayan mo ang iyong hakbang. Hindi niya sinabi na bantayan mo ang iyong kapatid. Hindi niya sinabi na bantayan mo yung oras. Hindi sinabi ng kapatid, bantayan mo yung damit mo. No? Sabi niya, bantayan mo ang iyong hakbang. Bantayan mo ang iyong puso. Kaya mga kapatid, maging maingat tayo, maging seryoso tayo sa paglapit natin sa Diyos. Lumapit po tayo sa Diyos ng may respeto, humility, at tamang puso. So sa pagpunta natin dito, hindi lang physical na pagpasok sa simbahan, kundi ito ay spiritual na paglapit sa Kanya. Paano? Yes, may physical. Yes, umakit tayo dito upang manambahan. Pero may kasama yung pakikinig at may pagsunod. So, nandito tayo ngayon para makinig. Hindi para mag-cellphone, hindi para makipagkwentuhan. Mga kapatid, hindi para matulog. Ewan ko kung inaantok ka na ngayon. Pero, nandito ka ngayon para makinig ng Kanyang salita. Sabi sa talata, sa NIV version, to draw near to listen is better. Mas nalulugod ang Diyos sa pusong lumalapit para makinig at sumunod. Ang pakikinig ay mahalaga sa tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos. Tama po ba? No? Dahil kapag nakikinig tayo, ibig sabihin ay willing tayong matuto. Handa tayong magpasailalim sa Kanya, no? Kumbaga, sineset aside natin yung agenda natin. No? Hindi ko alam kung anong agenda natin ngayon, pero ang agenda na yon ay siya. Wala nang iba. You give way sa Kanya, no? May willingness na makinig at sumunod sa sasabihin niya ngayon, umaga sa atin. No? Actually, may contrast doon eh. Yung makinig or
kaysa maghandog na gaya ng paghahandog ng isang mangmang na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nagpunta ka ba rito para talagang mag-cellphone? Para talagang makipagkwentuhan? O kaya naman ay matulog? Diba? Sinasabi ng talata sa atin na iwasan natin ang pag-aalay ng hain ng mga hangal. Kasi ang paghahain ng mga hangal, ay sa paningin ng Diyos, ay masama. No? And ano ba yung sakripisyo ng isang hangal? No? Makikita natin ito kung meron kayong Bible dyan. Talaga sa Isaiah 1, verse 12 to 17. Nakapaloob doon na ang klase ng pagpunta nila sa simbahan ay camouflage lang. Nagpupunta sila sa simbahan, hindi para sa Diyos. Nagpupunta sila sa simbahan para sa kanilang mga sarili. Kung titignan nyo doon, sabi ni Jesus, hindi ko papakinggan ang iyong mga panalangin, hindi ko papakinggan yung mga ritual na ginagawa, dahil alam ng Diyos ang loob ng kanilang mga puso. Narinig natin sa talatang iyon na ang sakripisyo ng hangal sa Diyos ay tungkol sa kanyang sarili. Mga kapatid, nagpunta ba tayo dito para iangat ang ating sarili o iangat ang ating Diyos? Panginoon, mga kapatid, ayaw ng Diyos kapag tayo ay nag-worship ng sarili natin ang nais nating mayangat. No? Ang naglilingkod sa Kanya nang hindi tapat ang puso, ay masasabi nating sarili lang kanyang sinasamba. No? Yung pagsambang ito ay yung walang puso. Ito yung routine na lang ang pagsisimba. Masabi lang na makapagsimba siya. No? Siguro nagmamadali siya. Mag-church muna ako at pagkatapos ay punta tayo sa mall mamaya. Parang ganun, no? Isa pong illustration, isipin po natin na papasok po tayo sa isang job interview sa isang malaking company. No? Hindi ka po papasok sa interview na yon ng basta-basta. Kailangan may paghahanda. Ihanda mo yung sarili mo, iisip mo, even mga salita mo. Even nga, nag-check nga minsan tayo sa net para maging handa tayo sa ating sasagot sa hali. No? Ganito tayo kaingat. Ganito tayo maghanda. Mas lalo sana sa paglapit natin sa ating Diyos. Mga kapatid, bago ka pumasok or bago tayo pumasok sa pagsamba at pananalangin, tinanong mo ba ang sarili mo na, Lord, MJ, naglalaan ba ako ng oras para ihanda ang puso ko sa pagharap sa Diyos? O basta lang pumasok ako, nadala ang lahat ng ingay ng mundong ito? Nakafocus ba ako sa Diyos habang nagdarasal? O nag-worship? O distracted ba ako ng mga problema at ng iba pang bagay? Mga kapatid, si Jesus, alam ko yung story na to, nung nakita niya yung iglesia na maraming pamilya, maraming nagtitinda sa harapan niya. Alam mo kung anong ginawa niya, mga kapatid? Nagalit siya. Bakit? Dahil ang bahay ng Diyos ay dapat maging bahay ng panalanginan at kabanalan. Hindi lugar para sa palabas or business. And tulad po ng sinasabi sa talata natin ngayon, ang tunay na paglapit sa Diyos ay maingat at may respeto. Well, kung committed tayo sa Diyos, hindi lang tayo pisikal na naroroon sa simbahan. Nakatuon ang puso, isip at buhay natin sa Kanya. Ayun po yung pag-guard or pagbabantay natin pag tayo ay lumalapit sa Kanya. Kung ang commitment natin nagsisimula kung paano tayo lumapit, makinig at handang sumunod sa Diyos, ikalawang punto naman po ay sa kung paano tayo magsalita sa harapan niya. Ikalawang punto, mag-ingat ka sa iyong mga salita sa harapan ng Diyos. Bilang mga anak ni Jesus, ang pakikipag-usap sa Diyos ay mahalaga. Tanong ko po sa inyo, nakikipag-usap pa ba tayo sa ating Diyos? Salamat sa sumagot. Yung iba. Kamusta po ang buhay panalangin natin? Kung i-rate po natin ang ating sarili,
alin po kaya ako sa mga ito? No? Always, sometimes, or never. Mga kapatid, mahalaga po ang ating pananalangin. At ilan po, sabihin ko po sa inyo, ilang dahilan bakit mahalaga ito. Ang pananalangin ay mahalaga dahil ito ang nag-uugnay sa atin sa Kanya. May kita natin sa John 15:4, abide in me and I in you. Ito ang daluyan ng lakas at biyaya. Pag nananalangin tayo sa Kanya, daluyan ng lakas. Siya nagbibigay sa atin ng kalakasan. Even ng blessing. No? Sabi doon, my grace is sufficient for you. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ito ang lugar ng pagsuko at pagkakahanay sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Luke 22:42, not my will, but yours be done. Ito ang sandata natin laban kay Satan. Matthew 26 verse 41, watch and pray, sabi ganoon sa talata ngayon. At huli, ito ay pinanggagalingan ng kapayapaan at pag-asa natin. Philippians 4:6 and 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer. Mga kapatid, sa ating mga pananalangin o pakikinig o pakikipag-usap natin sa Diyos, sa dami ba ng sinasabi natin na antig ang Diyos? Mapagpakumbaba pa tayo or mapagpakumbaba pa ang ating puso pag tayo ay nalalangin. Alam natin that He is listening sa bawat panalangin natin. Pero kung idadaan natin ito sa maraming salita, kaya humahaba at paulit-ulit na panalangin, hindi na nalulugod ang Diyos sa mga ito. Sabi sa talata, huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Bago tayo magsabi ng kung ano-ano sa harapan ng ating Diyos, siyasatin muna natin ang ating puso. Mag-isip ka muna. Huwag tayong haharap sa Kanya kung puno tayo ng sariling plano. May intindihin, may ambisyon. And kahit sa panaginip, mahirap para sa atin na marinig ang tinig niya. Kasi sabi doon, sinasabi sa talata, kung papaano madaling managinip kapag maraming alalahanin, madali ring makapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Kung ang isip natin ay puno ng alalahanin, madali tayong magsalita ng hindi tama. Nagiging padalos-dalos tayo sa ating salita. Pwede tayong magsabi ng kamangmangan at hindi nakalulugod sa ating Diyos. Kaya sa ating pagharap sa Kanya, hilingin natin na linisin niya ang ating puso upang ang bawat salita na lalabas sa atin ay maging kaaya-aya. Ayaw niya ng paulit-ulit na salita at panalangin. Sabi nga sa Matthew 6 verse 7, sabi doon, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will heard because of their many words. Do not be like them. Mga kapatid, hindi siya nalulugod sa mga ito. So sa ating relasyon sa Diyos, tayo ba ang gumagawa ng lahat ng pag-uusap? Or binibigyan ba natin ng pagkakataon ang Diyos na magsalita sa atin? Sabi sa talata, tandaan mo na ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nandito sa lupa. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos na banal, makapangyarihan at sovereign. Tayo ay limitado. Ni katiting ay hindi natin siya mapapantayan. No? Mas higit siya sa bawat isa sa atin. Kaya dapat lang na makinig tayo sa kung ano ang kanyang sasabihin. Kaysa sa kung ano yung sasabihin natin sa kanya, kaysa kung ano yung iniisip natin. No? Dahil pag ginawa natin yon, kamangmangan na humarap sa Diyos ng may maraming salita. Sabi sa talata, sa James 1:9, kaya nga mga minamahal kong kapatid, ang bawat tao ay dapat makinig. Maging maagap ay dapat maging maagap sa pakikinig.
at maging mahinahon sa pagsasalita at hindi madaling mapuot. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, gawin natin ang karapat-dapat sa Diyos, hindi ang iyong sarili. Imbis na mabilis ka magsalita, shut up ka muna. Maging mabilis ka sa pakikinig sa Kanya. No? Isang tabi ang iyong opinyon. No? Isang tabi muna ang ating mga sarili. Isang illustration po, may isang aso, no? Trained yung aso na yon. Kung yung aso na yon, bibigyan mo ng maraming instruction, no? Salita ka na, hindi alam kung anong gagawin ng asong yon. Malamang malilito yon, no? At syempre, yung rescue na gagawin niya, hindi niya magagampanan ng maayos, no? And ganoon din sa ating Diyos. Kung padalos-dalos tayo sa ating panalangin o pangako, pwede tayong magkamali. Magkamali sa ating commitment at hindi maayos na maisakatuparan ng Diyos ang gusto niya para sa atin. Nasubukan niyo na ba yun? Ang dami-dami yung sabihin sa'yo ni God. Ano ba? Hindi maayos yung panalangin. Ang dami-dami yung sinasabi. Maging specific ka lang. Mga kapatid, bago tayo magsabi ng Lord, I will serve you, Lord, I will change, Lord, I will give. Tanungin po muna natin ang ating sarili. Handa ba akong makinig muna? Sa buhay natin, bago ka mangako o magsalita, huminto muna tayo at mag-isip. Pakinggan mo siya. Tama ba ang sasabihin ko? Kaya gamitin natin ang salita ng may pananagutan at may respeto sa Diyos. Ang commitment natin sa Diyos ay hindi lamang sa aksyon, kundi pananagutan sa ating mga salita. Kung magiging maingat tayo sa ating mga salita at sa ating mga panalangin, ang bawat pangako sa Diyos ay magiging matibay at tunay. Ang pagiging maingat sa salita at pangako sa Diyos ay praktikal na paraan ng pagpapakita ng commitment. Hindi ito tungkol sa dami ng sinasabi, kundi sa pagiging tapat at may pag-iingat sa ating mga sinasabi. Sabi nga sa Matthew 5 verse 37, let your yes be yes. No? Ibig sabihin, ang salita ng Kristiyano ay hindi dapat basta salita. Ito ay may paninindigan. Ito ay may paninindigan. Totoo, tunay. No? Ginagawa kung ano ang kanyang sinabi. At kapag tayo ay kapag ang salita natin ay naging pangako, doon na tayo papasok sa ikatlong punto. Huwag nating hayaan na ang ating pangako ay mapako. Huwag lang itong manatili sa ating bibig. Dapat ito ay makita sa ating gawa. Third point, tuparin ang iyong mga pangako sa Diyos. Tuparin ang iyong mga pangako sa Diyos. Mga kapatid, ang vow or pangako ay ang paglalantad ng tunay na puso sa harapan ng Diyos. So, hindi lang ito verbal commitment, no? Ito ay self-binding act. Paano 'yon? Kapag nangako ka, parang sinasabi natin, Lord, hayaan mo ang katapatan mo ang humusga sa katapatan ko. Ibig sabihin, inilalagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng pananagutan sa Diyos. Ang vow sa Diyos ay isang seryoso at pinag-iisipang pangako sa Diyos. So, hindi ito basta-basta pahayag lang. No? May kaakibat itong spiritual na responsibilidad at commitment. Kapag gumagawa ka ng vow, ginagawa mo ito ng may kaalaman at hindi basta-basta. Alam mo kung ano ang ipinangako mo at ang responsibilidad na kasama nito. Sabi sa talata, tuparin mo. Sabi sa talata, tuparin mo. No? Hindi alalahanin mo. Hindi subukan mo. Ang sabi niya ron, tuparin mo. Ang emphasis ay pagtupad sa gawa. May pagkilos. Sa Diyos, ang sincerity ay sinusukat sa pagsunod. At ito ay dapat agaran. Kasi pag hindi natin ginawa yon,
pwedeng maantala. No? Simula ito ng pagkalimot. Simula ito ng pagdadahilan. Kasi, delayed obedience weakens commitment. Kaya tuparin mo ang pinangako mo sa Kanya. Mga kapatid, ano ang nais ng Diyos kapag tayo ay nangangako sa Kanya? Sabi sa talata, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya. Mga kapatid, yung talata, may pag-uulit. Bakit may pag-uulit? Ito ay para mabigyan ng diin ang bigat at responsibilidad sa paggawa natin sa pangako sa Diyos. Pag nangako ka, gawin mo. Sinasabi ng talata sa atin na hindi optional ang pagtupad. Hindi ito nakabatay sa mood natin kung kailan lang natin ito gustong gawin, ay doon lang tayo kikilos. Hindi nakabatay sa emosyon ng ating pagtupad natin sa pangako, kundi kung sino siya. Kanino ka ba nangangako? Kung sa tao, okay pa. Pero kung nangangako ka sa Diyos, binanggit natin kanina, siya ay dakila, siya ay makapangyarihan, siya ay sovereign. Pero kung nagagawa natin yung pangako natin sa Kanya at hindi natin tinutupad, mag-isip ka. Mag-isip ka. Huwag tayong magkasala, sabi doon sa talata, sa ating pagsasalita. Dahil hindi lang, huwag tayong magkasala sa ating pagsasalita dahil hindi lang natin ito natupad. Ang sinasabi ng talata sa atin, huwag tayong mag-alibay dahil hindi lang natin nagawa ang pangako natin sa Kanya. Nagawa ba natin yung mga kapatid? Pag di natin nagawa, parang baliwala na lang sa atin. Or gumagawa tayo ng alibay. No? Alam ng Diyos ang ating puso. Hindi natin siya madadaya. Kaya, panatiliin natin na maging tapat sa ating mga pangako. Kasi kung hindi, maaari itong makaapekto sa ating buhay. Akala natin parang wala na nangyayari. Pero meron. Meron. Paano Kuya MJ kapag hindi tayo tumupad sa pinangako natin sa Kanya? Paano pag napako yung pangako natin sa Kanya? Sabi sa talata, hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. Ang mananampalatayang hindi tumutupad sa kanyang pangako ay maitatawag na hangal sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nalulugod sa pangakong hindi tinutupad. Hindi niya sinusuportahan o sinasang-ayunan yung ganitong klase ng pag-uugali. Pagka hindi tayo tumutupad sa pangako, hangal ka. Yan ang sabi ng Diyos. Ang pagiging hangal ay ang taong nagsasalita ng pangako ng walang puso o desire na tumupad sa kanyang pangako. Hindi siniseryoso ang Diyos at ang kanyang salita. Kung sa Isaiah chapter 1 verse 11 to 17 at Amos 5:21 to 24, kung madadaanan ninyo, makikita natin na ayaw ng Diyos sa empty rituals or words na walang kasamang obedience. Kapag hindi natin natutupad ang pangako, parang sinasabi natin na hindi tunay na pinagkakatiwalaan or ginagalang ang Diyos. Parang magulang na nasasaktan kapag ang anak ay nagsabi ng oo, pero hindi naman niya ginawa. Sa mga mag-asawa, nangangako, pero nakalimutan. Alam mo sa amin ni Erica, pag ako nangako, hindi. I mean, si Erica, pag merong akong pinangako sa kanya, tapos hindi ko nagawa, pumupunta siya sa corner. Hindi siya nagsasalita. Tapos, mga ilang minuto, ilang oras, sabi ko, ano ba nangyayari doon? Sabihin niya bigla, sabi mo kasi lalabas tayo eh. Sabi mo kasi ganito, ganyan eh. Biglang mapapahinto ako. Hindi ko na naman tinupad yung pangako ko. Pero anong mangyayari doon? Hadali ako. Tara, labas na tayo. Kahit madaling araw na. Madaling araw na.
Well, may sama ng nalulungkot, pero hindi naman nagagalit sa akin si Erica. No? Mga kapatid, ang grief ni God ay parang magulang na nasasaktan sa anak na hindi sumusunod. Ang hindi pagtupad sa ating mga pangako ay hindi lang nakasasakit sa Diyos. Pwede rin itong makasira sa relasyon natin sa Kanya at magdulot ng spiritual consequences. Tulad ng pagkawala ng peace or closeness natin sa Kanya. Doon nagsisimula yun, mga kapatid. Pag hindi natin tinutupad or sinusunod ang Kanyang sinasabi, unti-unti, no, papalayo ka ng papalayo na sa Diyos. Kasi hindi mo ginagawa yung tama. Kasi mula sa simpleng bagay, sa maliit na bagay, yan ang pinag-uugatan ng paglayo natin sa ating Diyos. Kaya huwag nating pahintulutan yung mga maliliit na bagay. Ang hindi pagtupad ay mas masama kaysa hindi nangako. Uy! So mas parang sinasabi sa atin, mas mabuti na huwag kang mangako sa Diyos kaysa nangako ka, pero hindi mo naman ginagawa. Kaya nga sabi sa talata, mag-isip ka muna bago ka magbigay ng pangako sa Diyos. Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tuparin. Yan ang nasa talata. No? So, ibig sabihin, mas mabuting huwag ka na lang magsalita kaysa salita na wala namang laman. Hindi sinasabi ng Diyos na huwag na tayong mangako magpakailanman. Sinasabi niya, huwag kang basta-basta mangako. Mas mahalaga na tumahimik ka na lang. Mas mahalaga na ang tahimik na pagsunod kaysa maingay na panata. Ang pagtupad sa pangako sa Diyos ay nagpapakita ng faithfulness, integrity at love. Pag nagkamali tayo, anong kailangan gawin? Huwag na magmatigas ang ating puso. Ang tamang gawin ay humingi ng tawad, magpakumbaba, at i-renew ang ating commitment. Speaking of renewal, isang illustration, parang sa gym, no? Nagpa-member ka, membership, gym membership. Magaling ka sa una, first week, buhat dito, lahat pinagbubuhat. Pero pagdating ng second week, hindi naman, second month naman, no? Wala na. Nasabi lang na makapagpa-member sa gym, no? Mga kapatid, ano ang ipinangako natin sa Diyos? Paglilingkod sa ministry, pag-alis ng bisyo, katapatan sa paglilingkod or sa panalangin or sa ating pagbibigay. No? Hindi tinatanong ng Diyos kung kailan mo gagawin yon. Ang tanong, gagawin mo ba? Kaya ko bang gawin yung pangako ko na ibibigay sa Diyos? Ang mga panalangin ko ba ay simple, sincere, at nakatutok sa relasyon sa Diyos? O mahaba pa rin at paulit-ulit? No? Nakatuon ba ako sa Kanyang kalooban o sa gusto ko lang? May klase ng panalangin, no? Na nakatuon sa Kanyang kalooban or minsan nakatuon sa akin. Sabi, Lord, kung gagawin mo to, Lord, sagutin mo lang to, gagawin ko lahat para sa iyo. Makasariling panalangin. Kaya mag-isip tayo bago tayo manalangin. Ang pagiging maingat sa ating mga salita at pangako ay hindi lang para iwasan ang pagkakamali. Ito ay para i-honor natin siya. I-align ang gawa sa salita at ipakita na ang tunay na commitment ay mula sa humble na puso. Si Jesus, no? Si Jesus ay nangako ng kaligtasan. At ito ay tinupad niya sa krus. Hindi siya umatras kahit masakit, kahit duguan siya, kahit mag-isa siya. Pero He obeyed the Father and sacrificed Himself for all of us. Paano kung si Jesus hindi tumupad sa pangako niya sa Diyos? Yung tipong nakita niya lang yung krus, tumakbo na siya.
Yung bigat ng krus na pinapasa niya ay binitawan niya dahil hindi niya nakaya. Malamang wala tayong salvation ngayon. Malamang walang kwenta ang buhay natin ngayon. Malamang wala tayo ngayon. Salamat dahil ang halimbawa dito ay si Jesus kung paano siya tumutupad sa kanyang sinabi. Ang sikreto kung paano tayo mananatiling tapat sa pangako, nakikita natin sa huling punto. Magkaroon ng takot sa Diyos. Kung iniisip natin ang mahigit na salita, tapat na pananalangin, at pagtupad sa ating pangako sa Diyos, ito ang nagiging foundation, para mali ating sinabi ko. Kung iisipin natin ang maingat na salita, tapat na pananalangin at pagtupad sa ating pangako sa Diyos ay parang foundation ng bahay, well, masasabi ko na ang bahay ay matibay. No? Ganon din sa ating relasyon sa Diyos. Kung ginagawa natin yung mga bagay na yon, no? Nagiging maingat sa salita, nagiging tapat sa panalangin at pagtupad sa pangako. Kapag seryoso tayo sa ating commitment, tumutupad sa pangako, nagiging tapat sa panalangin at maingat na salita, nagkakaroon tayo ng matibay na pundasyon para mamuhay ng may takot sa Kanya. Kaapat na punto, mamuhay na may takot sa Kanya. Sabi doon, ang sobrang pananaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan, sa halip matakot ka sa Diyos. Ang takot sa Diyos sa Ecclesiastes chapter 5 verse 7 ay hindi siya simpleng kaba or takot sa parusa, kundi isang malalim na paggalang, pagmamahal, at pagpapasakop sa Diyos na nakikita sa ating isip, sa ating mga salita, at sa ating mga gawa. So, ibig sabihin, ang isang taong may takot sa Diyos ay nag-iisip bago magsalita. Ang taong may takot sa Diyos, maingat sa pangako. Ang taong may takot sa Diyos ay tapat sa kanyang mga kinikilos. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, o kahit walang nakakakita. Ang tunay na takot sa Diyos ay internal na bagay sa paggawa ng tamang desisyon. Pagpili ng mabuti sa halip na masama, at pamumuhay na nakaalayn sa kalooban ng Diyos. Sabi nga sa talata, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. May karunungan kang matatamo kung may takot ka sa Diyos. Karunungan na gumawa ng bagay na nagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Karunungan na mag-come up sa mga tamang desisyon at nakaalign sa Kanyang kalooban. Kaya sinasabi sa talata, sa halip na puro pangarap, puro salita, o kaya reklamo, pagkakaroon ng takot sa Diyos ay nagtuturo sa atin na maging marunong. Hindi lang para malaman ng tama, kundi para isabuhay ang tama sa araw-araw. Sa maliit na bagay at malalaking bagay. Dahil sa pagkakaroon natin ng takot sa Diyos, ito ang nagiging dahilan kung bakit pinapanatili natin ang ating commitment at pangako sa Diyos. May paggalang, may pagmamahal, at pananagutan tayo sa Kanya. At alam natin ang Kanyang kalooban ang pinakamahalaga at pinakamabuti sa lahat. Tama po ba? Dahil may takot tayo sa Diyos, kahit walang nakakita, pipiliin pa rin natin na gumawa ng mabuti. Na kapatid, minamahal at ginagalang ba natin ng Diyos? Kung oo, piliin natin maging tapat, malinis, at maging matuwid. Ang tunay na takot sa Diyos ay nagbubunga ng tapat na aksyon. Hindi lang ito iniisip o sinasabi. Isinasabuhay ito sa bawat commitment at pangako. Isang illustration. Isipin mo nagkatrabaho ka sa opisina o nagkatrabaho ka sa iyong bahay. May mga gawain kang dapat tapusin. Pero dahil wala si nanay, wala yung boss, at walang nakatingin, may dalawa kang option. Hindi ko na ipapakita rito pero sana marinig niyo.
gawin lang ang kahilangan para matapos at magkaroon ng okay na to mindset dahil ito ang mas madali. Or, gawin ng tama, gawin ng maayos, gawin ng tapat, kahit walang nakakita. Sino dito yung may takot sa Diyos? Siyempre, yung ikalawa. No? Gumagawa ng tama at tapat dahil ayaw nating masaktan ng Diyos. At nakikita ito sa bawat desisyon natin. Kahit walang nakaka-appreciate, pero ginagawa mo ng tama, okay yun. Kung tunay natin kinakatakutan at minamahal ang Diyos, paano ito makikita sa paraan ng pagtupad ko sa mga pangako at commitment ko sa Kanya? Lalo kapag mahirap at nakakapagod o walang nakakita. Sana gawin natin kung ano yung tama. And mga kapatid, si Jesus ang perpektong halimbawa ng takot sa Diyos. Palaging sumusunod sa kalooban ng Ama kahit mahirap o masakit. Sa Kanya, natututo tayong mamuhay ng may reverence, takot, no? Pagtitiwala at pusong sumasakop sa kalooban ng Diyos. Bilang pagtatapos, mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Diyos ngayon para mangako ulit. Nais niya na tuparin natin ang ating mga pinangako sa Kanya. Sa kabuuan, ang pagpapanatili ng ating commitment sa Diyos ay hindi lang tungkol sa malalaking pangako o magagandang salita, kundi sa araw-araw na pamumuhay natin, tayo ay may intensyon at katapatan. Kapag binabantayan natin ang ating mga hakbang, nagiging maingat sa ating mga salita at tapat sa pagtupad ng ating mga pangako, pinapakita natin na seryoso tayo sa relasyon natin sa Diyos. At lahat ng ito ay naguugat sa isang pusong may takot sa Kanya. Kaya mga kapatid, mag-iwan uli ako ng katanungan. Binabantayan ko ba ang aking mga hakbang sa paglapit sa Diyos? Ginagard ko ba aking hakbang sa paglapit sa Diyos? Maging maingat ba ako sa aking mga salita sa Kanyang harapan? So sana this time maging maingat tayo. Tapat ba akong tumutupad sa mga pangako at commitment na binibitawan ko sa Kanya? Kung hindi, ito yung pagkakataon na maging tapat tayo sa Kanya. Namumuhay ba ako araw-araw na may tunay na takot sa Kanya? Kung hindi pa, ito ang pagkakataon. Magkaroon ka ng takot sa Kanya. Nawa, mamuhay tayo na may integridad at consistency, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Upang sa lahat ng ating ginagawa, may nakakita man o wala, manatili tayong tapat sa Kanya. Pumalyaman tayo sa ating mga pangako, mga commitment, biguin man tayo ng mga pangako ngayon sa mundo, manatili tayong tapat sa Kanya. Iwanan ko po sa inyo ang salitang ito. Ang Diyos ay mananatiling tapat sa Kanyang mga pangako. Lagi tapat sa Kanyang salita at kailanman ay hindi tayo bibigo. Sana maging tapat din tayo sa ating mga pangako sa Kanya, katulad ni Jesus Christ. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Na pinakita mo yung halimbawa ng pagiging tapat sa Kanyang mga pangako. Naway, Panginoon, sa aming pag-uwi mamaya, Lord, naway ang mga salita mo ay mabaon namin. Lord, hindi lang ibulsa dito sa bulsa at pagkatapos ay wala na. Hindi itanim namin, ibaon namin sa aming mga puso. Nang sa ganon, maging kaaya-aya, maging kalugod-lugod ang aming pagsamba sa iyo. Sa paglapit namin sa iyo tuwing linggo, sa aming mga salita, sa mga pangakong binibitawan namin. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng takot sa iyo. Na every time na gagawin namin ang mga bagay na ito, ay talagang magdahan-dahan kami, mag-isip kami. Lord, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Kailanman ay hindi mo kami pinapabayaan. Kahit kami ay nakakalimot,
Salamat, Lord God, dahil ikaw hindi nakakalimot sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang kanyang salita ngayong umaga. Purihin po siya. Salamat po sa Diyos sa pagkakas kay DMJ at yun nga po, no, kahit sa pang-araw-araw na mga pangako natin sa ating Panginoon, naway naging handa po tayo na tuparin ito. At ganun din po bahagi ng ating pagsamba at pupuli ay ang pagbabalik loob sa Kanya. At maging sana po sa pagbabalik loob ay ihanda rin po natin ang ating puso at magpasakop sa Diyos. Alalahanin na siya ang provider at itong pagbabalik loob ay bahagi din po ng pagsunod sa Kanya. Naway tayo rin po ay maging tapat sa pagbabalik loob sa Kanya, maging tapat sa ating pagbibigay pagbulit sa Kanya. Natawagan po ngayon si Ate Rika, pati si Ate Sherry upang ikot ang offering bags. Tumayo po tayo lahat at ulitin po natin ang message. Maaari na po tayo dito po. Tatawag ko po si Ate Luana para sa mga anak. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po natin pinapaalala na ang ating prayer meetings ngayon ay days of prayer na po na ginaganap every first and third Saturday of the month at 7 o'clock a.m. dito po sa Doña Carmen. 7 o'clock po tayo nag-breakfast fellowship tapos 7:30 naman po nagsisimula ang ating prayer meeting. Every second and fourth Sunday of the month naman po at 8 o'clock a.m. dito po sa Doña Carmen ang 5th Sunday School natin. At pagdating po ng 9:30 a.m., ito po ang ating panamahan. At next week po, Feb 1, ay ang worship leader natin ay si Riel. At ang teacher po natin ay si Riel sa John 3:1-21, Nicodemus, from seeker to follower. Pagkatapos po ng panambahan ngayon, meron po tayong ginaganap ng first Sunday of the month, the lunch fellowship. So pagkatapos po ay pwede po tayong bumaba at magsama-sama para tayo ay magsalo-salo. At kung tayo po ay makakadala ng pagkain para po i-share sa ating mga members, ay pwede po natin itong gawin. Pero kung tayo po ay walang dala, ay muli pinapaalala namin na pwede pa rin po tayong sumama at makibahagi sa gawain na ito. Meron din po tayong gustong i-announce. Gaganapin po ang ating Community of Disciple Makers Meetup sa February 15 po. Ito po ay third week of February, third Sunday of February. At ang ating topic po para sa araw na yon ay Beyond Advice, Counselor's Role in Making Disciples. So 1 o'clock to 4 o'clock p.m. po ito. Meron din po tayong lunch na nakahanda para dito. At ito po ay inaanyayahan na pwedeng dumalo ang mga disciple
discipleship group leaders, pati po ang ating mga small group and Bible study leaders. Meron po tayong invited na speaker para sa araw na yun, si Jeza Avalos. At ang mga topics po na pag-uusapan dito at i-cover ay what is counseling, what is biblical counseling as modeled by Jesus, why is counseling inseparable from disciple making, what are some of the common misconceptions about counseling, what are some of the negative impacts if a disciple maker doesn't know how to counsel properly, how can one know if a disciple already needs professional counseling, and what principles and practical tips does a discipler need to counsel effectively. So kung tayo po ay interesado na dumalo dito sa gawain na ito, lumapit lang po tayo kay Kuya Lem. Wala po itong registration fee, pero meron lang po tayong gustong itala na headcount para po makapaghanda para po sa lunch fellowship natin sa araw na yun. So ito po ay sa February 15, pag-isipan po natin ito at tayo po ay makadalo at makasama sa gawain na ito. Meron po tayong celebrate ng kanyang birthday this week. Birthday ni Elizabeth sa January 29. Awitan natin si Elizabeth. Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, magbatian pa rin po tayo. Magsitayo po tayo lahat. Salamat po muli, Panginoon, sa mensahe niyo sa bawat isa sa amin. Nawa po ito, Panginoon Diyos, ay hindi lang namin napakinggan, isa buhay po namin, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon Diyos, makita sa amin ang buhay na bilang anak ninyo, Panginoon Diyos, upang mas lalong magnining, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa amin, ang mga nakakita sa amin, upang magsalita rin ang buhay namin sa kanilang Panginoon Diyos. Hindi lang sa aming pamilya, sa aming kapitbahay, sa aming katrabaho, sa mga buhay, Panginoon, na paligid namin ng mga kasalanan namin. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagpapaalala, Panginoon Diyos, na kanyang Panginoon Diyos na tapat, na kanyang pinapangako ay ginagawa niya sa aming buhay. Napupurihan ka namin, Panginoon. Tanggapin po natin ang bagpat ng Panginoon. Ipagkaloob naman ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus upang sa gayon nagkakaisa kayong magpuri sa Diyos Ama at ating Panginoon Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa Panginoon. Diyos po natin ay tapat, dakila at banal, kaya naman po na dapat handa po natin ang puso po natin sa paglapit sa Kanya, sa pagbibigay, sa pagsabi ng nangangako tayo sa Kanya at sa pagtupad nito. At naway tularan ka po natin si Jesus sa pagtupad